Kaya nagkaroon ako ng ex-girlfriend na taga-iglesia ni Cristo. May taga-iglesia ba tonight? Wala akong pake sa'yo. May na akong isa sa inyo. No? Pero, may mga mas okay naman na religion siya. Pero, may aircon sila eh. Diba? First time na nakaapak ako doon sa kapilya nila, mangha-mangha talaga ako na daming aircon eh. Binilang ko pa 1, 2, 3, 4, 5. Ang lamig, no? Cool. Cool to. No? Pero nagtagal din kami 3 years ng ex ko na yun. Kaya nung naghiwalay kami, mga tanong ako sa sarili ko, like, isa na doon yung ano nang gagawin ko ngayon sa mga slack sa cabinet. May mga nagtatanong sa akin, paano ko daw napasagot, paano ko niligawan. Nirekta ko lang talaga yung feelings ko. Ganun lang kasimple. Like, sinabi ko agad sa kanya, alam mo, I love you, Eduardo Manalo. Like, kailangan ipaalam mo na mahal mo yung founder, di ba? Parang ang dali gumawa ng kasalanan pag taga-iglesia ka actually para sa akin. Kasi, pag sa Katoliko, yung mga picture ni Jesus sa mga kwarto ng lola, tita nyo, yung alam mo yung sumusunod sa iyo yung mata niya kahit saan. Yeah. Ang hirap magjakol. Yeah. Pero pag tinignan mo mukha ni Eduardo Manalo, mukha lang siyang unsuccessful na abogado. Yeah. Alam mo yung nagnonotaryo lang. Tapos nag-away kami ng ex ko niya, sabi niya, at least totoo si Eduardo Manalo. Correct. Unang meet ko ng mga magulang niya, medyo kinabahan ako. Like, di ba, tawagan nila ka Julio, ka Maria. Akala ko mga NPA sila. Pero shortcut lang siya for kapatid. Yung tawagan nila, di ba? Kapatid. Ganyan. Sa tagal namin, nadala ko sa pananalita ko yung kapatid. No? Like, yung pananalita, yung word na yan. One time, nadala ko sa kama. Habang nagsisex kami, napapaungol ako na, shit, sarap mo kapatid. Mo kapatid. Diba? Can't spell incest without INC. Diba? Katalino ng joke na yun.